Handa na ba kayo para sa isang madramang kwento mula sa Quezon City? Napatulala ako sa pasilyo habang humihigpit ang hawak ko sa hawakan ng aking maleta hanggang sa mamuti ang aking mga buko ng daliri. Ako si Alisa, isang 32 taong gulang na ina na nagkamaling akalain na maaari kong isurpresa ang aking pamilya sa pag-uwi ng maaga. Sumakay ako sa gabi na flight para dumating ng 2 araw bago ang itinakdang oras. Ngunit ang mainit na muling pagkikita na naisip ko ay naglaho sa sandaling binuksan ko ang pinto ng kwarto ng aking anak at nakitang malamig at walang laman ang kanyang kama. Agad kong tinawagan ang aking nanay upang hingan ng sagot kung nasaan siya dahil dapat ay ligtas siya sa kanyang kwarto. Sumagot siya ng may nakakatakot na kalmado at sinabing mahimbing siyang natutulog sa bahay ng aking kuya para sa isang masayang sleepover bago ang kanilang lakad bukas. Ang kanyang pagsisinungaling ay halata dahil ang aking kuya ay talagang ayaw sa mga bata at hindi kailanman pinayagan ng aking anak na humakbang sa loob ng kanyang bahay sa anumang dahilan. Tumanggi akong makinig sa isa pang salita habang nagmamadali akong bumalik sa aking sasakyan para dumiretso sa kanyang lugar habang tinitingnan ang lokasyon ng aking anak. Tumigil ang tibok ng aking puso nang mag-load ang GPS locator sa kanyang smartwatch upang ipakita ang isang kumukutitap na asul na tuldok na malayo sa bahay ng aking kuya. Ipinakita ng screen na ang aking maliit na anak ay nakaupo mag-isa sa gitna ng desoladong sementeryo sa malayong bahagi ng lungsod. Inapakan ko ang gas upang marating ang libingang iyon ng 1:00 ng madaling araw habang ang purong takot ay dumadaloy sa aking mga ugat. Ang mga headlight ng aking sasakyan ay humiwa sa dilim upang ipakita ang aking takot na anak na nakatali sa isang kinalawang na bakal na bakod katabi ng kanyang mga nakaimpaking maleta. Kailangan ninyong makita kung ano ang eksaktong nangyayari kapag ang isang ina ay nakikipagdigma para sa kanyang anak laban sa sarili niyang pamilya. Mangyaring mag-subscribe sa channel na ito ngayon para masaksihan kung paano ko siya iniligtas at pinagbayad sila para sa hindi mapapatawad na krimeng ito. Kumalampag ang mga graba sa ilalim ng aking mga gulong habang bigla kong itinigil ang sasakyan sa loob ng mga pintuan ng sementeryo na lumikha ng isang nakabibinging ingay sa katahimikan ng gabi. Hindi ko na nagawang patayin ang makina o isara ang pinto habang inihagis ko ang aking sarili palabas ng upuan ng driver. Dinala ako ng aking mga binti pasulong sa bilis na hindi ko alam na taglay ko. Habang mabilis akong tumatakbo lampas sa mga hanay ng mga luma at sira-sirang puntod na tila pinapanood ako sa dilim, ang malamig na hangin ay humampas sa aking muka na humahapdi sa aking mga mata. Ngunit tumanggi akong kumurap sa takot na mawala sa paningin ang lokasyong nakita ko sa mapa. Namataan ko ang anino ng isang sasakyang nakaparada malapit sa isang malaking puno ng akasya sa kailaliman ng sementeryo. Ang aking kuya na si Bong ay nakaupo ng kaswal sa hood ng kanyang sasakyan habang ang kanyang mga binti ay nakakrus sa mga bukong-bukong. Hawak niya ang isang nakasinding sigarilyo sa kanyang kamay at pinanood ang aking nagmamadaling paglapit ng may nakakatakot na kalmado. Ang pulang ningas ng dulo ng kanyang sigarilyo ang tanging pinagmumulan ng init sa desoladong lugar na ito. Ang kanyang ganap na kawalan ng pagmamadali habang ako ay tumatakbo para sa aking buhay ay napabaligtad sa aking sikmura sa matinding pagduduwal. Sa wakas ay narating ko ang malaking puno upang masaksihan ang isang tanawin na muntik nang magpabagsak sa akin sa aking mga tuhod. Ang aking anak na si Anton ay nakatali sa kinalawang na bakal na bakod gamit ang makapal na dilaw na lubid na bumaon sa kanyang pajama. Nakaupo siya sa mamasa-masang lupa habang ang kanyang mga tuhod ay nakataas sa kanyang dibdib sa isang desperadong pagtatangka
na mapanatili ang init ng katawan. Ang matinding ginaw ng gabi sa Maynila ay nagpabughaw sa kanyang mga labi dahil ilang oras na siyang nakabilad sa lamig. Isang makapal na piraso ng gray na duct tape ang nakatakip sa kanyang bibig upang patahimikin ang kanyang mga sigaw para sa tulong. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi paniniwala nang makita niya akong lumitaw mula sa mga anino ng mga libingan. Tiningnan niya ako nang may nakakadurog ng pusong pinaghalong takot at ginhawa habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang naninigas na mga pisingi. Dalawang malalaking maleta ang nakatayo sa tabi niya sa damuhan na nagsisilbing senyales na binalak ni Bong na iwanan siya roon ng permanente. Ibinaling ko ang aking tingin sa lalaking kadugo ko upang maghanap ng anumang tanda ng pagsisisi. Si Bong ay humitit lamang at nagbuga ng usok bago siya tumalon mula sa hood ng kanyang sasakyan upang harapin ako. Hindi siya nagmukhang hiyang sa ginawa niya sa isang walang kalaban-labang 8 taong gulang na bata. Sa totoo lang, nagmukha siyang proud sa sarili sa pagpapatupad ng isang plano na niniwala siyang kinakailangan para sa aming pamilya. Ipinitik niya ang upos ng sigarilyo sa lupa malapit sa paanan ng aking anak bago ako tiningnan ng diretsyo sa mga mata na may mapanuyang ngiti. Itinuro niya ang nanginginig na bata at ang mga maleta sa isang kumpas ng kanyang kamay na tila ba nagpapakita siya ng isang regalo. Binasag niya ang katahimikan gamit ang isang boses na puno ng lason nang sabihin niyang, "Tinutuluan ko lang ang batang ito ng leksyon tungkol sa survival para makapag-focus ka na sa wakas sa pagbebenta ng bahay na yun nang walang istorbo." Ang pagbanggit sa bahay ang pumutol sa huling pisi ng aking pagpipigil. Hindi ako sumigaw o nakipagtalo dahil ang lohika ay walang lugar sa isang pakikipag-usap sa isang halimaw. Sinugod ko siya ng may bangis ng isang mailap na hayop na nagpoprotekta sa kanyang anak. Nahanap ng aking mga kamay ang kanyang mga balikat habang itinulak ko siya paatras nang may sapat na lakas upang mapatumba siya sa gilid ng kanyang sasakyan. Sinubukan niyang hawakan ang aking buhok upang gumanti, ngunit ako ay pinapagana ng adrenaline na nagpalakas sa akin higit kailanman. Itinulak ko siya pababa sa mamasa-masang damo bago ako tumalikod sa kanya upang biglang alisin ang tape mula sa mukha ni Anton. Nagtrabaho ako ng mabilis upang kalagan ang mga komplikadong buhol habang ang aking katawan ay nasa pagitan niya at ng taong naglagay sa kanya roon. Isang biglaang pagsabog ng asul at pulang ilaw ang bumaha sa sementeryo na pansamantalang nagpabulag sa amin. Ang nakabibinging wangwang ng mga sirena ay humiwa sa gabi habang si Pulis Ramos ay namuno sa isang koponan ng mga pulis sa pamamagitan ng mga pintuan ng sementeryo. Tinawagan ko ang mga emergency service sa sandaling nakita ko ang lokasyon sa GPS, ngunit parang isang habambuhay bago sila dumating. Kinubkob nila ang lugar habang ang mga baril ay nakatutok habang inuutusan si Bong na manatili sa lupa. Mukhang nagulat siya na talagang idinamay ko ang mga awtoridad sa itinuturing niyang pribadong usaping pamilya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Pulis Ramos sa paghila sa kanyang mga kamay sa likuran upang ikabit ang posas ng may kasiyasiyang tunog. Kinaladkad nila si Bong patungo sa patrol car habang sumisigaw siya ng mga mura at sinisisi ako sa pagkasira ng kanyang buhay. Isinigaw niya na ako ang nang-iwan sa kanya, kahit na siya ang inaaresto dahil sa paglalagay sa bata sa panganib. Ganap ko siyang binalewala habang ibinabulot ko ang aking jacket kay Anton upang protektahan siya mula sa lamig at sa paningin ng kanyang tito na dinadala palayo. Binuhat ko siya sa aking mga bisig
upang maramdaman ang kanyang maliit na pusong tumitibok ng mabilis sa aking dibdib na parang isang nakulong na ibon. Isinubsob niya ang kanyang muka sa aking leeg habang umiiyak ng walang tigil, habang ang adrenaline ay tuluyan ng nawala sa kanyang katawan. Niyakap ko siya ng mas mahigpit kaysa noon habang pinapanood ang sasakyan ng pulis na naglalako sa gabi. Gumawa ako ng isang tahimik na panunumpa doon, mismo sa gitna ng mga libingan na pagbabayarin si Bong sa bawat segundo ng takot na idinulot niya sa amin. Pagkaraan ng 3 oras, ang nakakatakot na katahimikan ng libingan ay napalitan ng magulong tunog ng mga hospital monitor at ang amoy ng antiseptic. Nakaupo ako sa tabi ng kama sa pediatric emergency wing habang hawak ang kamay ng aking anak habang siya ay unti-unting nakakatulog. Ipinaalam sa akin ng attending physician kamakailan na si Anton ay dumaranas ng mild hypothermia at malalang psychological trauma dahil sa matagal na pagkakalantad sa lamig at takot. Ipinilit niya na ang bata ay manatili sa ilalim ng specialized observation sa loob ng hindi bababa sa 24 na oras upang matiyak na walang pisikal na komplikasyon ang mabubuo at upang simulan ang isang mental health assessment. Ang aking puso ay parang pinipiga sa isang vice habang pinapanood ko ang aking anak na nanginginig sa bawat malayong tunog sa pasilyo. Ang mga swinging door ng ward ay bumukas habang ang aking nanay ay nagmamadaling pumasok sa silid ng may magulong enerhiya na sa una ay napagkamalan kong tunay na pag-aalala. Gayunpaman, hindi man lang niya tiningnan ang kama kung saan ang kanyang apo ay nakahigang maputla at nanginginig sa ilalim ng mga patong ng heated blankets. Sa halip, nagmartsa siya ng direkta patungo sa akin habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit upang simulan ang isang verbal na pag-atake na nagpalamig sa aking dugo. Tiningnan niya ako nang may purong akusasyon sa kanyang mga mata na tila ba ako ang kriminal sa sitwasyong ito. Yumuko siya at bumulong ng may malason na tono. Nababaliw ka na ba? Tinawagan mo ang pulis para sa sarili mong kuya dahil lang sa isang walang malisya na biro. Tumayo ako doon sa gulat na katahimikan sa loob ng isang sandali dahil hindi ko maarok kung paano mailalarawan ng sinumang lola ang pagkidnap at pagtali sa isang bata sa isang sementeryo bilang isang biro. Dinukot ko sa aking bulsa ang aking cellphone bago pinatugtog ang recording ng aming pag-uusap kanina ng gabing iyon. Ang tunog ng kanyang boses na nagsisinungaling sa akin tungkol sa pagiging ligtas ni Anton sa bahay ay pumuno sa silid ng ospital upang patunayan na siya ay aktibong kalahok sa bangungot na ito. Ipinakita ko sa kanya ang timestamp na nagkumpirma na sadyang iniligaw niya ako habang ang aking anak ay pinapahirapan sa dilim. Hindi man lang siya nangiwi ng harapin ang ebidensya ng sarili niyang pagkakanulo habang iniba niya ang kanyang diskarte patungo sa emosyonal na manipulasyon. Nagsimula siyang lamasin ang kanyang mga kamay at nagkaroon ng isang kaawa-awa, lumuluhang tono na ginamit niya upang kontrolin ako sa loob ng ilang dekada. Tumingin siya sa akin at nakiusap. Nahirapan si Bong sa buhay at marami siyang utang sa mga mapanganib na tao. Meron ka na ng lahat ng gusto mo, kaya bakit hindi mo na lang siya patawarin at tulungan siya sa gulo na ito? Ang pagsasakatuparan na mas pinahahalagahan ng aking nanay ang kaginhawaan ni Bong kaysa sa buhay ni Anton, ang huling dagok sa aming relasyon. Napagtanto ko na hanggat nasa buhay namin siya, ang aking anak ay hindi kailanman magiging tunay na ligtas mula sa kanilang ibinahaging mga maling akala at kasakiman. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam ng kalinawan habang tumatayo ako sa aking buong taas at itinuro ang labasan ng may matatag na kamay. Ang aking boses ay hindi nang hinig nang tingnan ko siya sa mata upang ibigay ang huling hatol sa aming ugnayan.
Nagsalita ako ng may nakakapanginig na lamig habang sinasabi kong, lumabas ka. Mula sa sandaling ito, hindi ka na malugod na lumapit sa aking anak o sa akin kailanman. Sinubukan niyang tumutol, ngunit tinawag ko ang hospital security guard na nakatayo sa labas ng pinto. Pinanood ko habang sinasamahan nila siya, palabas ng ward habang patuloy siyang sumisigaw tungkol sa kung gaano ako kawalang utang na loob sa lahat ng ginawa niya. Naupo ako muli at huminga ng malalim sa sterile na hangin upang mapagtanto na ang pamilyang kilala ko noon ay opisyal ng patay. Tiningnan ko si Anton at ipinangako sa kanya na gagawa ako ng isang bagong mundo para sa amin, kung saan wala nang mananakit sa kanya muli. Kinabukasan, sumikat ang araw sa Maynila na naglalantad sa mga pangit na lihim na sinubukan ng aking pamilya na itago sa dilim. Ang mahalumigmig na hangin ay tila mabigat habang inuuwi ko si Anton mula sa ospital. Ngunit hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Ang aking asawa na si Danilo ay nagawang sumakay sa pinakaunang flight pabalik mula sa kanyang business trip sa sandaling narinig niya ang aking nagmamadaling voicemail. Sinalubong niya kami sa harap ng pinto at niyakap kaming dalawa ng mahigpit na nagparamdam sa akin ng kaligtasan sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit habang agad niyang sinimulang suriin ang bawat bintana at pinto habang naghahanda na ayusin ang aming buong home security system. Sumumpa siya na wala sinuman, lalo na ang aking sariling kadugo, ang muling lalabag sa aming santuwaryo. Dumating ang aking matalik na kaibigang si Salve ilang sandali. Matapos yun na may dalang basket ng pagkain at isang tahimik na determinasyon na tulungan kaming mag-navigate sa gulo. Nanatili siya sa tabi ni Anton sa living room upang pasayahin siya gamit ang mga libro habang kami ni Danilo ay napunta sa opisina upang suriin ang security footage. Tiningnan ako ni Salve nang may malalim na pag-aalala sa kanyang mga mata bago namin sinimulan ang mga recording dahil alam niya kung gaano ito kasakit. Yumuko siya at bumulong. Kailangan mong suriin ang mga kamera ng bahay tungkol sa spare key. Hindi mailalabas ni Bong si Anton kung wala yon at pareho nating alam kung sino ang malamang na nagbigay nito sa kanya. Naupo kami ni Danilo sa harap ng mga monitor upang simulan ang masakit na proseso ng pag-scroll sa footage noong nakaraang gabi. Nanlumo ang aking puso nang makakita ako ng isang pamilyar na figura na lumalapit sa aming balkonahe habang ako ay milya-milya pa ang layo sa ere. Si Bong ay naglakad patungo sa harap ng pinto nang may kumpiyansa na nagpapatunay na wala siyang takot na mahuli. Dinukot niya sa isang paso ng halaman ang isang spare key na tanging ang aking nanay at ako lang ang nakakaalam. Ito ay hindi maikakailang patunay na lihim na ibinigay ng aking nanay ang susi upang mapadali ang pagkidnap na ito. Pinanood namin ng may sindak habang pumasok si Bong sa aming bahay at gumugol ng halos 30 minuto sa paghalugog sa mga cabinet sa aking opisina. Hindi siya naghahanap ng mga laruan o damit, kundi desperadong hinahanap ang orihinal na titulo ng lupa at mga dokumento ng mana ng aking ama. Matapos siyang mabigong mahanap ang mga dokumento, ay pumanik siya sa itaas upang gisingin ang aking natutulog na anak. Habang patuloy naming sinisyasat ang bahay, nakatuklas si Danilo ng isang designer na bag na pabayang iniwan ni Bong sa kanyang pagmamadali patungo sa sementeryo. Ibinuhos namin ang mga laman sa mesa sa kusina upang makahanap ng isang bundok ng ebidensya na nagpaliwanag sa kanyang desperasyon. Ang bag ay punong-puno ng mga final notice bill mula sa maraming kasino at mga agresibong sulat mula sa mga loan shark na may matataas na interes na nagbabanta ng legal na aksyon. Mayroon ding mga sulat kamay na tala na nagdedetalye ng kasalukuyang market value
ng mga ari-arian sa aming subdivision. Ang mga piraso ng puzzle ay nagtugma ng may nakakasamang loob na linaw na nagpataas ng aking balahibo. Inihampas ni Danilo ang kanyang kamao sa kahoy na mesa sa isang bihirang pagsabog ng galit habang pinag-uugnay niya ang mga impormasyon. Tiningnan niya ang bunton ng mga death notice at pagkatapos ay sa security monitor na nagpapakita ng pagpasok ni Bong. Isinigaw niya sa pagkabigo. Hindi lang niya siya tinatakot. Gusto niyang pilitin tayong ibenta ang bahay para mabayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal. Ang pagsasakatuparan ng aking kuya ay handang magdulot ng trauma sa isang bata para ayusin ang sarili niyang mga pinansyal na kabiguan ay ang pinakamabigat na pagkakanulo. Alam niya na, ayon sa huling habilin ng aming ama, ako ang may tanging karapatan na magbenta ng ari-arian. Ngunit may karapatan siya sa kalahati ng kikitain kung magkaroon ng benta. Sa pamamagitan ng pagpaparamdam kay Anton na hindi ligtas sa sarili niyang bahay, umaasa siya na tatakas ako sa lungsod at ilalagay agad ang bahay sa merkado. Naramdaman ko ang isang bugso ng malamig na determinasyon. Habang tinitipon ko ang bag at ang mga nakasave na video file. Kinuha ko ang telepono upang tawagan ang aming abogado ng pamilya at ang lead detective sa kaso upang ibigay ang bagong ebidensyang ito. Sisiguraduhin kong si Bong ay makakasuhan ng higit pa sa child endangerment. Gusto ko siyang makasuhan para sa illegal na pagpasok at tangkang pang-ingikil upang matiyak na mananatili siya sa likod ng rehas sa loob ng napakahabang panahon. 2 araw matapos ang pag-aresto, ang aking telepono ay nagsimulang tumunog ng walang tigil mula sa mga hindi kilalang numero na naghuhudyat ng simula ng isang bagong bangungot. Nalaman ko sa lalong madaling panahon na ang aking nanay ay gumawa ng hindi maisip na desisyon na gamitin ang kanyang buong ipon sa buhay at isinanla ang kanyang maliit na bahay para sa kanyang retirement upang magpiyansa para kay Bong. Sa loob ng ilang oras matapos mapalaya mula sa kustodya habang naghihintay ng paglilitis, ang dalawa sa kanila ay naglunsad ng isang sistematikong kampanya ng psychological harassment na idinisenyo upang sirain ang aking loob. Wala silang pakialam sa trauma na naidulot na nila kay Anton habang itinuon nila ang kanilang pansin sa pagliligtas kay Bong mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga krimen. Ang aking telepono ay binaha ng mga mapuot na text message at voicemail mula sa mga kamag-anak na hindi ko nakakausap sa loob ng maraming taon na nakakarinig lamang ng isang baluktot na bersyon ng katotohanan. Ang panliligalig ay mabilis na lumampas sa mga digital na mensahe at nagsimulang lasunin ang aming katayuan sa lipunan sa maliit at malapit na komunidad sa aming barangay. Ang aking nanay at si Bong ay ginugol ang kanilang mga araw sa paglalakad sa plaza at pagbisita sa mga lokal na tindahan upang magpakalat ng malisyosong tsismis tungkol sa aking pagkatao. Sinabi nila na ako ay isang walang utang na loob at sakim na anak na gumawa ng isang peking senaryo upang pagbintangan ang aking sariling kuya para lamang masolo ko ang buong pamana ng aming ama. Napansin ko ang mga mapanghusgang tingin mula sa mga kapitbahay kapag lumalabas ako upang kunin ang mail at ang mga awkward na katahimikan na sumusunod sa akin tuwing papasok ako sa isang lokal na negosyo. Ang mga taong nakakakilala sa akin mula pa noong bata ako ay biglang tumitingin sa akin ng may hinala. Na tila ba ako ang kontrabida na sumira sa sarili kong pamilya para sa pera? Ang sitwasyon ay umabot sa sukdulan makalipas ang ilang araw nang mapilitan akong lumabas para sa isang mabilis na lakad sa lokal na supermarket. Habang naglalakad ako sa aisle ng mga frozen food, nakita ko si Bong at ang aking nanay na naghihintay sa akin
na tila ba sinusubaybayan nila ang aking bawat galaw. Si Bong ay mukhang nagigilas, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matinding intensidad na nanpadiin sa aking hawak sa shopping cart hanggang sa mamuti ang aking mga buko ng daliri. Sadyang hinarangan niya ang aking daan gamit ang kanyang katawan at nagsimulang magsalita sa isang malakas at matinis na boses na umalingaw-ngaw sa buong tindahan upang matiyak na maririnig ng bawat mamimili ang kanyang mga akusasyon. Nagpapakitang tao siya upang muling ilarawan ang sarili bilang biktima, habang ang aking nanay ay nakatayo sa likuran niya na may mapanuyang ekspresyon. Lumapit si Bong sa aking personal space at sumigaw. Akala mo ba napakatalino mo? Maghintay ka lang hanggang sasabihin ko sa judge kung paano mo inaabuso ang sarili mong anak at kung paano ito naging setup para lang mapalayo ako. Ang kapal ng kanyang kasinungalingan ay nagpadala ng isang bugso ng malamig na galit sa aking mga ugat na pumalit sa anumang takot na naramdaman ko. Hindi ako umurong o nagtangkang magtago mula sa mga mausisang mata ng ibang mga customer na ngayon ay nagtitipon sa paligid namin upang panuurin ang dramang nagaganap. Humakbang ako pasulong upang lapitan siya hanggang sa direktang nakatingin na ako sa namumulang mga mata ni Bong. Napagtanto ko na ang tanging paraan upang pigilin ang isang bully ay ilantad ang kanilang mga kasinungalingan sa liwanag ng araw gamit ang hindi maikakailang katotohanan. Tiniyak ko na ang aking boses ay matatag at sapat na malakas upang umalingaw sa buong seksyon ng mga gulay upang malaman ng lahat kung anong uri ng halimaw ang katabi nila. Tiningnan ko siya sa mata at sumagot gamit ang boses na kasing lamig ng yelo. Ang tanging nang aabuso rito ay ang taong nagtali sa isang walang taong gulang na bata sa bakod ng sementeryo ng alauna ng madaling araw. Ang epekto ng aking mga salita ay madalian, habang ang mga bulong mula sa karamihan ay lumipat mula sa kuryosidad patungo sa mga maririnig na sindak. Ang mga taong nakikinig sa mga tsismis ni Bong ay biglang tumingin sa kanya ng may pandidiri, habang ang purong kasamaan ng kanyang mga gawa ay nailantad. Ang mukha ni Bong ay naging matingkad na pula at nagsimula siyang mabulol habang napagtanto niya na nawalan siya ng kontrol sa kwento sa harap ng kanyang mga kapitbahay. Sinubukan siyang hilahin ng aking nanay palayo habang nakatingin sa lupa sa hiya dahil pareho nilang alam na walang paraan upang bigyang katwiran ang nangyari sa sementeryo. Nagmadali silang lumabas habang ang mga tao ay nagsimulang ituro at ibulong ang tungkol sa lalaking gagawa ng ganoong bagay sa sarili niyang pamangkin. Kahit na nanalo ako sa maliit na laban na yon, alam ko na ang kanilang desperasyon ay lalago lamang habang papalapit ang petsa ng paglilitis. Bumalik ako sa bahay at nakita si Danilo na nakikipag-usap na sa isang private security firm dahil naramdaman din niya ang tumitinding panganib gaya ko. Gumawa siya ng desisyon na kumuha ng isang profesional na bodyguard upang samahan si Anton papunta at pabalik sa paaralan araw-araw. Ginugol din namin ang gabi sa pakikipagtulungan sa isang technician upang i-upgrade ang aming home alarm system sa pinakamataas na antas na may mga motion sensor at panic button sa bawat silid. Ginagawa naming kuta ang aming bahay dahil naghahanda kami para sa pinakamalalang senaryo mula sa 2 taong wala nang nawawala. 1 linggo ang lumipas. Sa ilalim ng takeb ng isang maulan na gabi sa Maynila, ginawa ni Bong ang kanyang nakamamatay na pagkakamali gaya ng inaasahan namin. Ang malakas na ulan ay humampas sa bubong upang lumika ng pader ng tunog na malinaw niyang inakalang magtatakip sa kanyang mga galaw. Dahil sa walang tigil na panggigipit mula sa kanyang mga loan shark at matapos maubos ang bawat sentimo ng ipon ng aking nanay, si Bong ay desperado para sa isang mabilis na pera upang iligtas ang sarili. Inobserbahan niya kami mula sa malayo
at nagkamaling naniwala sa aking mga naunang social media post tungkol sa pagdadala kay Anton sa ibang probinsya para sa kanyang paggaling. Inakala niya na ang bahay ay walang tao o hindi bababa sa ako ay mahina kung wala si Danilo, na inakala niyang inaasikaso pa rin ang mga security upgrade sa kanyang opisina. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng mismong teknolohiya na nabigo niyang mahanap noong una niyang pagpasok. Ilang sandali matapos ang hating gabi, isang matalim na kalampag ang umalinganggaw mula sa likuran ng ari-arian habang gumamit siya ng isang malaking bato upang basagin ang bintana sa basement. Umakyat si Bong sa mga basag na bubog at tinahak ang madidilim na pasilyo ng aming bahay gamit ang isang flashlight upang dumiretso sa master bedroom. Hindi niya alam na si Danilo ay particular na nag-install ng isang high-tech na silent alarm system na hindi gumagamit ng mga tradisyonal na sirena upang alertuhan agad ang lokal na presinto ng pulisya. Habang umaakyat siya ng may kasakiman sa kanyang puso, maraming patrol car na ang lumiliko sa aming tahimik na kalye, na ang mga ilaw at sirena ay nakapatay upang matiyak na wala siyang pagkakataon na makatakas. Nakaupo kami sa madilim na silid kasama ang mga opisyal upang panuurin ang kanyang anino sa internal monitor habang nararating niya ang maliit na safe sa sahig na nakatago sa loob ng closet. Habang si Bong ay nakayuko sa safe, habang desperadong sinusubukang buksan ito gamit ang isang crowbar, ang mga ilaw sa itaas ay biglang sumindi upang bulagin siya. Madali siyang tumayo at tumingin sa paligid ng may takot upang mahanap si Danilo, at ako na nakatayo sa pintuan, hinaharangan ang kanyang tanging labasan kasama ang dalawang armadong pulis. Ang hitsura ng lubos na gulat sa kanyang muka ay mabilis na naging isang maskara ng purong galit ng matanto niya na nahulog siya sa isang bitag. Wala na ang pagkukunyari na biktima o hindi pagkakaintindihan habang napagtanto niya na ang kanyang kalayaan ay opisyal ng tapos. Mahigpit niyang hinawakan ang crowbar na tila ba pinag-iisipan niyang atakihin kami bago siya inutusan ng mga opisyal na bitawan ang sandata. Dahil na corner na at wala nang matatakbuhan, si Bong ay sumabog sa isang manik na sigaw na nagbunyag ng tunay na lalim ng kanyang panghabang buhay na hinanakit. Nagsimula siyang sumigaw ng napakalakas. Inilalabas ang bawat madilim na kaisipan na kinimkim niya mula pa noong bata pa kami. Tiningnan niya ako gamit ang namumulang mga mata at sumigaw. Galit ako sa iyo. Palagi mong nakukuha ang lahat nang hindi man lang naghihirap. Mas mahal ako ni nanay palagi. Pero ibinigay sa iyo ni tatay ang bahay na ito at lahat ng nasa loob nito. Hindi patas na kailangang maghirap ako habang ikaw ay namumuhay na parang reyna. Ang purong kawalang hiyaan sa kanyang boses ay nagpakirot sa aking puso para sa ama na nakakita sa kanyang tunay na kulay ilang taon ang nakalipas. Tiningnan ko ang lalaking nanakot sa aking anak para sa ilang libong piso at wala akong naramdaman kundi isang matinding awa na may halong pandidiri. Napagtanto ko na ang kanyang galit ay hindi tungkol sa pera o sa bahay, kundi tungkol sa sarili niyang kawalan ng kakayahan na kumuha ng responsibilidad para sa kanyang mga kabiguan. Humakbang ako patungo sa kanya habang ang mga opisyal ay lumapit upang hawakan ang kanyang mga kamay at sinabi ang mga huling salita na tatapos sa aming relasyon magpakailanman. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sinabing, "Alam ni tatay kung sino ka talaga at kung ano ang kaya mong gawin? Yun ang dahilan kung bakit ibinigay niya sa akin ang bahay upang matiyak na ang kanyang apo ay may matitirhan. At kung bakit pinrotektahan niya si Anton mula sa isang taong kasing sama mo." Pinilit siya ng mga opisyal sa lupa at hinila ang kanyang mga kamay sa likuran
upang ikabit ang posas sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 2 linggo. Sa pagkakataong ito, ang mga kaso ay mas maluba dahil nahuli siya sa akto ng isang felony burglary habang nakalaya sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kwento. Sinabi ng lead officer na base sa kanyang marahas na pagsabog at ang ebidensya ng pagpaplano, siguradong babawiin ng hukom ang kanyang piyansa ng buo. Pinanood namin mula sa bintana habang isinasakay siya sa likod ng transport van habang ang ulan sa Maynila ay hinuhugasan ang huling bakas ng kanyang presensya mula sa aming buhay. Sa wakas, papunta na si Bong sa isang selda kung saan hindi na niya maaring bantaan ang aking anak o lasunin ang aming kapayapaan na nagmamarka ng tiyak na pagtatapos ng kanyang paghahari ng takot. Sa umaga ng paglilitis, ang hangin sa loob ng korte ay mabigat sa tensyon habang naghahanda akong harapin ang aking pamilya sa huling pagkakataon. Ang malaking gusali ng korte sa Quezon City ay tila malamig at nakakatakot, ngunit naglakad ako sa mga pinto ng nakataas ang noo at ang kamay ni Danilo ay mahigpit na nakahawak sa akin. Sa loob ng silid hukuman, nakaupo si Bong sa mesa ng depensa na mukhang sakitin at maputla sa isang malinaw na pagtatangka na makakuha ng simpatya mula sa mga hurado. Ang kanyang abogado ay hindi nag-aksaya ng panahon sa pagpinta ng isang kaawa-awang larawan ng isang taong dumaranas ng matinding depresyon at gumuho sa ilalim ng matinding pressure ng utang. Ikinatwiran niya na ang kanyang mga gawa ay isang desperadong paghingi ng tulong sa halip na isang kriminal na gawain, at walang hiya siyang humingi ng magaan na parusa na community service at psychiatric probation. Pinanood ko habang ang aking nanay ay nakaupo sa harapang hilera, nakahawak sa kanyang rosaryo at tumatango sa bawat salita ng mga kasinungalingan ng abogado. Ang kapaligiran ay nagbago sa sandaling tinawag ako sa witness stand upang magtestigo tungkol sa gabing nagbago sa lahat. Huminga ako ng malalim at tumingin ng diretso sa mga hurado habang mahinahon kong isinasalaysay ang bawat nakapanlulumang detalye ng gabing iyon sa sementeryo. Inilarawan ko ang matinding ginaw ng hangin at ang tunog ng nasisikil na hikbi ng aking anak habang siya ay nakatali sa kinalawang na bakal na bakod na parang isang hayop. Binigyang diin ko ang nakakanghilabot ng ngiti sa mukha ni Bong at ang ganap na kawalan ng pagsisisi na ipinakita niya habang si Anton ay nanginginig sa takot. Upang tapusin ang kaso, ipinakita ng piskal ang pinakamatibay na ebidensya na aming nakalap. Pinatugtog niya ang high-definition security footage mula sa gabi ng nakawan kung saan nahuli si Bong sa akto. Ang buong silid ay nanood at nakinig habang sumisigaw siya tungkol sa kanyang paninibugho at ang kanyang planong pilitin akong ibenta ang bahay para sa sarili niyang pakinabang. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Naganap na sumira sa argumento ng depensa tungkol sa mental health crisis o pansamantalang pagkawala ng katinuan. Ito ay isang recorded na pag-amin ng kasakiman at mali siya na hindi nag-iwan ng puwang para sa duda o dahilan. Ang abogado ni Bong ay tumingin sa kanyang mga tala sa pagkatalo, habang ang mga miyembro ng hurado ay umiiling sa hindi paniniwala sa kanyang na-record na pag-amin ng puot. Matapos ang isang maikling deliberasyon, bumalik ang hurado na may hatol na guilty sa lahat ng sakdal. Ang hukom, isang istriktong lalaki na may mga dekada ng karanasan, ay tumingin kay Bong nang may pandidiri bago niya hinawakan ang kanyang galyo. Nagsalita siya sa isang boses na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid upang ibigay ang katarungang nararapat sa aking anak. Tumingin siya sa nasasakdal at nagpahayag, "Ang iyong mga gawa ay hindi isang paghingi ng tulong, kundi isang planadong gawa ng kasamaan laban sa isang inosenteng bata. Para sa mga kaso ng kidnapping,
child endangerment at burglary, hinahatulan kita ng 15 taon sa bilangguan ng walang posibilidad ng parol. Agad na bumagsak si Bong sa mesa, humahagulgol sa pinaghalong gulat at awa sa sarili habang ang katotohanan ng kanyang mahabang sentensya ay tumama sa kanya. Sa gallery sa likod niya, ang drama ay nagpatuloy habang ang aking nanay ay nagpakawala ng isang matalim na sigaw at nahimatay sa mga bisig ng isang kalapit na bailiff nang marinig na ang kanyang paboritong anak ay gugugol ng susunod na dekada sa likod ng mga rehas. Hindi ako kumilos upang tulungan siya o lumingon man lang habang naramdaman ko ang isang malaking timbang na sa wakas ay naalis sa aking mga balikat. Bago natapos ang sesyon, hinarap ng hukom ang pangalawang issue tungkol sa kaligtasan ng aking anak at ang papel ng aking nanay sa krimen. Tiningnan niya ang ebidensya ng kanyang pakikipagsabuatan at nag-issue ng isang huling ironclad na desisyon upang protektahan ang aking pamilya. Matatag niyang sinabi, ang korte ay nagkakaloob din ng isang permanenteng restraining order laban sa lola na nagbabawal sa anumang pakikipag-ugnayan sa biktima, si Anton, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Lumabas ako ng silid hukuman na nakararamdam ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Niyakap ako ni Danilo habang nakatayo kami sa mga hagdan ng korte at sa unang pagkakataon ay nalaman ko na ang bangungot ay tunay na tapos na. Hinarap namin ang mga halimaw sa sarili naming pamilya at kami ang nagwagi. Ang katarungan ay naibigay sa pinakaganap na paraan. Tinitiyak na si Anton ay lalaki sa isang mundo kung saan ang mga nakalalasong impluensyang iyon ay hindi na siya maabot muli. 6 na buwan na ang lumipas mula nang bumagsak ang galyo na nagdala ng huling wakas sa bangungot na muntik nang sumira sa amin. Ang init sa Maynila ay nagsisimulang tumindi, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang hangin sa loob ng aming bahay ay magaan at malaya mula sa tensyon. Sa kabila ng tagumpay sa korte, napagtanto namin ni Danilo na hindi kami kailanman tunay na makakatagpo ng kapayapaan sa isang bahay na nilabag ng gayong malisya. Ginawa namin ang mahirap ngunit kinakailangang desisyon na ibenta ang lumang bahay ng pamilya upang burahin ang mga alaala ng pagpasok ni Bong at ang malamig na anino ng gabing iyon sa sementeryo. Inimpake namin ang aming buhay sa mga kahon at lumipat sa isang masiglang baybayin na lungsod sa Cebu, kung saan ang tunog ng mga alon ng karagatan ang pumalit sa nakakatakot na alingonggaw ng nakaraan. Ito ay isang sariwang simula na kailangan naming lahat upang gumaling ng maayos. Ang benta ng ari-arian ay natapos ng mabilis at ang legal na pamamahagi ng kikitain ay hinawakan ng may mahigpit na pangangasiwa ng korte upang matiyak ang katarungan. Ayon sa huling habilin ng aking ama, ang pera ay dapat na hatiin ng pantay, ngunit ang hukom ay gumawa ng isang espesyal na desisyon tungkol sa bahagi ni Bong sa mana. Ang kanyang kalahati ay agad na na-freeze ng estado at inilaan upang bayaran ang malalaking bayarin sa psychological therapy para kay Anton at ang bayad sa pinsalang idinulot niya. Ang natira ay kinumpiska ng kanyang mahabang listahan ng mga pinagkakautangan at ang mga pasugalan na kanyang nalinlang sa paglipas ng mga taon. Si Bong ay nauwi sa wala, kundi isang prison ID number habang ang kanyang kasakiman ay epektibong nagtanggal sa kanya ng mismong kayamanan na pinilit niyang nakawin. Ang pagpapanood kay Anton na umunlad sa aming bagong kapaligiran ang pinakamalaking gantimpala sa lahat ng aming tiniis sa panahon ng paglilitis. Nakatagpo siya ng bagong hilig sa buhay at sumali sa lokal na youth swimming club kung saan ginugugol niya ang kanyang mga hapon sa pakikipagtawanan sa mga bagong kaibigan sa ilalim ng maliwanag na araw. Ang takot sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng inosenteng kislap ng isang batang nakadarama ng lubos na kaligtasan
at pagmamahal. Hindi na siya nagigising na sumisigaw mula sa mga bangungot tungkol sa sementeryo at hindi na rin siya natatakot na matulog ng patay ang ilaw. Nakipagdigma kami upang protektahan ang kanyang kabataan at ang makita siyang nakatayo sa podium matapos ang kanyang unang laban ay nagpahalaga sa bawat hirap. Ilang sandali matapos kaming manirahan sa aming bagong bahay, isang makapal na sobre ang dumating sa koreo na may return address mula sa correctional facility para sa mga kababaihan. Nakilala ko ang magulong sulat kamay ni Bong sa harap at sa isang saglit, naisip ko kung naglalaman ba ito ng paumanhin o higit pang malason na akusasyon. Gayunpaman, napagtanto ko na hindi ko napakialam kung ano ang sasabihin niya dahil ang kanyang mga salita ay wala ng kapangyarihan sa aking buhay o sa aking pamilya. Naglakad ako patungo sa fireplace at inihagis ang hindi nakabukas na sulat sa nagsasayaw na apoy ng walang pag-aalinlangan. Pinanood ko habang ang papel ay nanging ulubot at nagiging abo. Nakikita ang huling labi ng kanyang nakalalasong impluwensya na naglalaho magpakailanman sa chimenea. Sinububukan ng aking nanay na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng iba't ibang pinsan. Ngunit nanatili akong matatag sa no-contact rule na tinulungan ng korte na itatag. Pinili niya ang kanyang panig noong gabing iyon sa ospital at pinili ko ang sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng aking anak kaysa sa mga maling akala ng isang taong nagpoprotekta sa isang kriminal. Natutunan ko ang isang masakit ngunit mahalagang aral sa pagsubok na ito. Ang dugo ay maaring gawin kayong magkamag-anak, ngunit ang katapatan at pagmamahal ang gumagawa sa inyo bilang isang pamilya. Ang pagiging isang ina ay nangangahulugan ng pagiging isang kalasag at hinding-hindi ako hihingi ng paumanhin sa pagtayo sa aking paninindigan laban sa sinumang mangahas na magbanta sa taong pinakamahal ko sa mundong ito. Itinuro sa akin ang paglalakbay na ito na ang maling pagpaparaya sa mga nakalalasong miyembro ng pamilya ay walang iba, kundi isang krimen laban sa sarili mong kapayapaan. Huwag hayaang mabulag ka ng titulong kuya o nanay sa katotohanan ng mapang-abuso at mapanganib na gawi, dahil ang pagprotekta sa iyong mga anak ang tanging sagradong responsibilidad mo. Inaasahan ko na ang aking kwento ay magsisilbing paalala na magtiwala sa iyong instinct at lumayo sa sinumang nagdadala ng dilim sa iyong tahanan, anuman ang kanilang DNA. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong nakatayo sa tabi mo sa bagyo, hindi ang mga gumagawa nito. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento at sa pagtayo sa tabi ko sa mahihirap na kabanatang ito. Naniniwala ba kayo na ang 15 taong sentensya ay patas na parusa sa ginawa ni Bong kay Anton? Nagawa niyo rin bang putulin ang ugnayan sa inyong ina kung ipinagkanulo niya kayo gaya ng ginawa ng sa akin? Pakibahagi ang inyong mga kaisipan at karanasan sa mga comment sa ibaba dahil pinahahalagahan ko ang inyong mga pananaw. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga kwento tungkol sa katatagan at katarungan.